Sa gitna ng fans, may isang barkadang masaya rin, ngunit wala gaanong imik. Lahat sila ay nagkakilala dahil sa pare-pareho nilang kapalaran. Tinanggal na ang kanilang vocal cords ng dapuan ng cancer. Hindi pa naman na nagkain dito. Mas may round number 5. Kaya ba ito? Hindi na siya yung round 9. Pero medyo medyo para siyang boses na ma-experience rin ang hirap. Pasok muna tayo sa bahay. Abangan natin ang sunod na meeting natin. Ilang years na kayo may gumagamit yan? Bali, 10 years na. 10 years na. O dahil 1990s akong na-opera. Miyembro sila ng New Voice Association of the Philippines, isang samahan ng mga katulad nilang wala ng natural na boses. Ngayon, mga boses robot na sila, gamit ang electrolarynx na isang uri ng vibrator. Pwede tayong bumibili sa Hong nito para sa mga members natin na gusto magpabili tuwing may pupunta ng Hong Kong. Parang yan, may demonstrate sa membro. Ang iba na may pilit na nagsasalita sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagdighay o esophageal speech na parang boses palaka. Magsalita na kayo. Parang dalawang kamay, free. Di na mababagal. Hello, 1, 2, 3. On good words radio. This is more idea. Hello, Mads, mababa yung boses. Mads Berlin. So, kailangan talaga dinidiin. Kasi kinukuha niya yung vibration. Sa loob. Yeah. Ako po si Awin Severino. Kamusta mo ngayon? Ang bilis mo matuto. Para ka lang nagle-lip-sync, gano'n. Anong reaction ng mga bata sa inyo pag narinig nito? Ay nako, nakakatuwa. Pagka nasa mall ka at narinig ka, akala matchbot ka ng Star Wars. Hindi naman natatakot sa inyo. Hindi naman, tuwan-tuwa nga eh. Tapos, nagpapabili sa nanay nila. Saan daw gusto raw bumili na ganyan ang alalaruan. Sa likod ng positibo nilang pananaw sa kanilang kapansanan ay ang hirap ng kanilang dinadanas. Hirap lang pag yung matagalan sa telepono. Yun medyo nakakapagod sa akin. At saka kapisan hindi rin nila maintindihan. Lalo na yung mga hindi pa ako nakikilala sa personal. Then tumawag, hinahanap ako. Natatakot para daw robot yung kausap ko. Minsan, may sinasabi siya na hindi maiintindihan. Hanggang sa nagagalit na siya. Pati ako magagalit din. Pero, siyempre, inaalalayan ko din yung galit niya kasi, iniintindi ko na lang yung kalagayan niya. Nagkakaisa rin ang barkada dahil sa paraan nilang huminga. Hindi sa ilong o sa bibig, kundi sa stomach o butas sa kanilang mga leeg. Kailangan lagi itong may takip para walang pumasok na bagay o insekto na didiretso sa kanilang baga. Dapat tama ang laki, mga maliit, pangit dahil masyado, mga hindi ka makahinga, mga sobra naman ang laki, prone to infection, mas maraming insekto makakapasok. Kaya tama lang dapat ang laki, ang standard size is about this size. Gano'ng kalaki ba yung sa'yo? Kids, medyo maliit ng konti. Maliit pa yan. Parang pusod lang. Oo. Ayun, malaki kanya. Yan, medyo malaki-laki na ng konti. Hindi nila madalas ipinapakita sa iba ang kanilang mga butas. Para na raw itong pribadong bahagi ng kanilang katawan. Gano'ng kalaki ba? Alin ang malaki sa atin? Halos parehas lang. Sa akin mahaba lang. Dire-diretso sa loob na yan. Hanggang loob na yan. Kapag inoperahan sila, tinanggal ang vocal cords o larynx. Nawawala rin ang daanan ng hininga mula sa bibig at ilong.
kaya binubutasan ng doktor ang leeg. Hindi ka na makapag-swimming dahil may butas ka dito. Hindi ka na makaswimming. Yes, malulunod ka na. Malulunod ka. Kunyari, maaksidente nga na may pumasok sa loob. Anong remedyo doon? Smell it. Ang nga mo. Tilagas mo. Tawag Ganon. sa'yo. Tapos, lalabas din dito? O sa bibig? Hindi, dito lang dito. Naka-separate na yung bibig. Wala na connection yan. Wala na. Kunyari, may pumasok na butil ng kanin, halimbawa. Ganon. Tapos tatalsik na lang siya. Pero ano Pagkatigas mo, pagkakaabot sa'yo, lampas pa. dito pa lang sa bungan. Kadalasan 3 beses sa isang araw kailangan linisin ang kanilang stomach. 99% sa kagaya namin is due to smoking. Nakasurvive na sila sa cancer at nakapagsasalita na rin. Ngayon, tila nais nilang matutong umawit. Muli. Lero, sinta, busko ng babaya.